Masayang araw po mga ka-PL. Seryoso pala talaga ang PCO sa pakulo nila na tinawag nilang kick-off rally na ibinuking naman ni Senator Amy na tinawag niyang BBM Loyalty Rally. At tinawag ko naman po na Loyalty Check Rally kay BBM. Kick off pa kayo. Loyalty check yan. Yan ang totoo dyan. Natakot siguro sila sa napakaraming pumirma sa ginawang manifesto ni Captain Dado. Manifesto ng withdrawal of support kay BBM. Kaya gumawa din ng pagulo ang PCO. Ayan, tinawag nga nilang kick-off. O eto ho, ang sabi ng PCO, basahin ko na rin para hindi po tayo masabihan na gawa-gawa lang yan ni PL. Hindi man yan totoo, fake news yan si PL. O eto, pero bago po ito basahin, magkikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan palike po sa video, mga ka-DDS natin dyan. Huwag na po natin asahan yung mga hindi po natin kaparehas. Okay, maraming salamat. Makikisuyo lang. O ito para to sa mga bulag pa rin, hindi pa nagigising, ayan, na mga supporter nila. O ito, inaanyayahan, kita nyo na, ng Presidential Communications Office ang lahat na makiisa sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Ayan 6 p.m. sa ika-28 ng Enero 2024, mga ka-PL. Halina't maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Nang aanyaya ho sila. Ginaya po nila yung mga pagtitipon na ginawa ng mga Duterte supporter. Yung halos nag-rally din, pero hindi man po rally yun para sa akin, kundi pagtitipon lang at naglabas lang ng kapirasong mga hinanaing nila. Ang rally kasi, ito talaga yung bongga, may entablado, baka may banda pa. At ang masaklap nito, mga kapil, bakit masaklap? Masaklap talaga. Bakit? Di ba nauna na nga sinabi ni Manang Amy doon sa isang vlog na banggit ko, na sinabi di umano ni Manang Amy na libre transportasyon, pagkain. Pangatlo, may bayad pa, mga kapil. May bayad para sa mga empleyado na may hakutan na mangyayari hahakutin di umano nila itong mga empleyado ng gobyerno para hindi makapalag. Hindi naman kasi lahat siguro ng mga empleyado ng gobyerno nagugustuhan pa yung mga galaw nila para obligado makakasama hahakutin nila, babayaran pa, maliban pa po doon ang sweldo. Ayon po yan sa sinabi ni Manang Amy hindi po ako may sabi. Panoorin niyo po doon sa isang vlog ko. Pero etong mga inaanyayahan nila, kasama din kaya ito sa libreng transportasyon, pagkain at bayad? May bayaran na magaganap. Bongga. Ang tanong, saan kukunin ang pera?
sa kaban ng bayan. Ha? Pera ng bayan. Kukuha sila, gagamit sila ng pera ng bayan para po sa mga pakulo nila. Antindi nyo rin. Di ba? Pero yung mga Duterte supporter na nagtipon-tipon, kawawa naman, napakaliit na pagtitipon, megaphone lang yung dala. Pinaratangan na mga bayaran daw ang pumunta. Bayaran? Sino magbabayad? Ha? Yung matandang nananahimik na wala namang pera yan? Ha? Kusang loob yun. Yun ang totoong suporta. Hindi ganon karami, pero ganoon kalaki ang suportang ipinapakita nila sa mga Duterte. Eto, sigurado kayo dito na taga-suporta pa rin ito. Lalo na't dilawan ang datingan. Bakit dilawan? Pink pa nga eh. Bakit pink? Eh may bayaran. Hindi ba? Ang dahilan ng tao para pumunta diyan, yung mga magiging benepisyo niya. Bayad, libreng transportasyon, may libreng kain pa, pero pag empleyado ka ng gobyerno, bayad ka na, swildado ka pa, yan, doble-doble. Pero pag hindi ka na empleyado, ayun, siguro, baka lang, hindi tayo sigurado dyan. Baka yung bayad lang, libre kain, at saka yung transportasyon. Pero, pera ng bayan niyang gagamitin nila. Ito pa, tuloy ko pa yung basa. Manatiling updated at bisitahin lamang ang Presidential Communications Office Facebook page para sa iba pang impormasyon. Ayan. Paano kaya magkakabayaran yan doon, mga ka-PL? Napakaraming tao man yan. Sigurado tayo dyan, dito sa mga empleyado, madali yan bayaran kasi hakutin nga eh. Iba't ibang ahensya nga daw yan eh, sabi ni Manang Aimee. Hindi ako may sabi niyan ha. Si Manang Aimee may sabi niyan. Antindi. Para matapatan lang yung manifesto na ginawa ni Captain Dado na itong withdrawal of support kay BBM, nagpakulo din sila na ganito. Pero gagamit sila ng pera. Ang habol siyempre ng tao, pera. Hindi ang totoong suporta. Di ba? Uulitin ko, hindi ako ang may sabi na merong bayaran na mangyayari, kundi si Manang Aimee. Sinabi niya yan sa isang interview. Nandyan po sa isang vlog ko, panoorin ho ninyo. Ginamit ko lang po na referensya yung sinabi ni Manang Aimee na di umano magkakabayaran, magkakahakutan, at may libreng lafang. Suporta ba matatawag mo dyan? Siyempre, yung mga tao walang-wala dahil ang mahal nga ng bigas, pupunta, kakagatin talaga nila yan para doon sa bayad. Mahal ang bigas eh. Lalo na ngayon. Eto, pangalawang babasahin ko. Nako, ito ba yung babangon tayong muli? Ito ba yung bagong Pilipinas? Yan. Basahin ko ha. Sabi ng National Manager ng Federation of Free Farmer Cooperative na si Raul Montemayor sa isang panayam sa radyo na ang well-milled rice ay maaaring umabot sa 60 pesos kada kilo. Hindi tayo nagbibiro dyan. Ayan 60 pesos ang well-milled rice. Doon na lang kayo sa NFA. Bagong Pilipinas yan. Sabi ko naman sa inyo bagong Pilipinas, mahal ang bigas.
Yan yung bagong Pilipinas nyo? Ipinagmamayabang ninyo? Ha? Dinidikdik nyo yung mamamayan? Sa mahal na presyo ng bilihin? Tapos ngayon may pakulo pa kayo? Na kick off kuno. Kick off rally. Ha? Kumprontahin nyo si Manang Aimee. Sinabi niya na magkakabayaran, libreng transportasyon at may kain pa. Yan. Binuking niya kayo eh. Ayan yon mga ka-PL, bagong Pilipinas. Mahal ang bigas. Magiging 60 pesos na po ang kilo. Kawawa naman po yung ating mga kababayan. No? Paano naman po yung mga kababayan natin na umaasa lang sa magmura ang presyo ng bigas, pero hindi magawa-gawa nila. Patuloy pa lang tumataas. Gising-gising, mga kababayan. Hoy! Gising! Ayan! Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi at mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed!